Hello po isang magandang umaga po sa inyong lahat isang magandang umaga. Ngayon ay 3 ng September September 3 at ang oras dito sa Los Angeles, California ay mga 9:20 na ng umaga, 9:20 Sunday Ah, at nais kong mag-vlog Ang title po ng vlog ko ay What is Public IP Address Yan po ang title ko. Pero ito tuloy-tuloy ko na kasi kahapon may nakita akong balita, nagdeklara ang PPCRB ay hindi ako conforme doon sa deklarasyon nila na unsubstantiated daw yung mga complaint patungkol diyan sa election result ng 2022. Mali po 'yun. At ito nga tatalakayin ko na sa bayan yung PPCRB pastoral yan sila ang pastoral church ata yan o sila ang ang recognized na titingin pero mali po yung deklarasyon nila na unsubstantiated yung mga complaint ng mga tao. Mali po yun. At kaduda-duda, bakit sila nagdideklara ng ganyan? Pero mas maganda sana kung ang magdeklara niyan ay yung IT nila. Yung IT nila dapat, o kaya mayroong audience na galing ng ibang bansa o abroad, hindi ba? Yung IT para ideklara nila na ganyan. Bakit silang nagsasabi ng ganon? Pero uumpisahan ko muna what is a public IP address para po maliwanagan tayo. At ako po ay hindi nagsasawa na mag-discuss. Nung isang araw diniscuss ko na yung what is a private IP address. Ngayon naman yun namang public address at i-discuss ko sang-ayon sa nire-research ko at saka nakakausap ko ng mga tao. Electrical engineer po ako diyan sa Pilipinas kaya medyo naiintindihan ko yung mga term na ginagamit at may experience ako sa installation ng mga wire mga termination ng wire. Pero sa gamit ay wala, zero ako kasi wala naman kaming computer noon subject nung ako ay nag-aaral ng engineering sa Piatti taong 1975 hanggang 1980 Ngayon ay ito na ano ang public IP address? Yan pong public IP address ay requirement po yan para ang isang computer o ang isang machine ay makapag-send siya o makareceive siya ng mga impormasyon o makipag communicate siya sa malayong lugar o sa through internet sa ibang bansa o kahit saan kailangan po ang public IP address ang iba diyan, ang tawag nila para hindi tayo malito ay yung public sinasabi nilang global, yung public sinasabi nilang external external. Ang ibig sabihin hindi sila local area network external pwede silang makapag-communicate ano pa, ang iba ay sinasabi nila na ito ay internet. Oo, naintindihan na yun. Kung gusto nilang makipag-communicate sa internet, ayun, kailangan nila ang public IP address. At para maintindihan po natin yan, yung public IP address din yan na kung saan ay parang ikaw ay naninirahan dyan sa halimbawa sa Muntinlupa, ganyan, sa Tunasan, Muntinlupa, ay yun ang ibibigay mo na address mo, hindi ba? Kung may street o may number yung bahay, kumpleto yun para ikaw ay
receive ng iyong sulat, hindi ba? Postal address, hindi ba? Ganon po yan. Ulitin ko, hindi ka makareceive o hindi ka makapag-transmit sa internet kung wala kang public IP address. Ngayon, at dahil dumami yung public IP address, ay nag-crash yung system ng internet noon, kaya nagkaroon tayo ng private IP address. Oo. Na tinalakay ko na nung isang araw, Private means kayo-kayo lang, O kaya doon lang sa network nyo, doon sa local area network. Doon kayo nagko-communicate. Pero pwede rin lalabas yan sa pamamagitan ng router, yung private na isang computer ay pwede rin lalabas yan sa pamamagitan ng router. Kasi yung router ay public yun eh. Oo, mayroong isang router sa isang building o sa isang kumpanya o sa isang compound, at yun ang dadaanan, yung public na yun. Yung public IP address na usually ay ina-assign yan doon sa modem. Oo. Ngayon, kung maraming computer nakakabit, ang tawag na dyan ay router. Oo. Kasi nga, ay inaayos niya ina-identify niya yung yung nakakabit. Para maintindihan po natin, Ngayon, ay ang nangyari po nung nakaraang eleksyon, ang nangyari ay ang nag-send ng mga boto o nag-transmit ng mga boto ay galing sa private IP address. Kaya hindi nasunod na yung vote counting machine na alam natin na naandyan po sa kontrata yan, o parating sinasabi ng COMELEC na ang vote counting machine, yung BCM, sa every precinct, ay supposed na sa isang presinto, mayroong isa yun ang magta-transmit ng boto. Oo. At yun ay nangangailangan po ng public IP address yun. Oo. Halimbawa, galing siya ng Cagayan, ay paano siyang makakapag-send sa Maynila, hindi ba? Dadaan siya sa isang publiko na internet provider o internet service provider. Kung ano yung existing dyan o kung ano yung may franchise doon sa kanila. Ganon po, dadaan siya doon. Hindi siya makapag-transmit kung wala siyang public IP address. Ganon po yan. Ngayon, kaya nga ako ay itong PPCRB dapat hindi maglagay ng ganong deklarasyon na unsubstantiated daw yung complaint. Ay naandyan na po, pati nga ex-Chief Justice o yung Justice ng Supreme Court, hindi ba? Nakikikuan na rin nakikiisa na rin Kasi nga, naiintindihan nila. Hindi ba? Naiintindihan na na yung nakaraang eleksyon ay may problema, hindi ba? Bakit nagsara ang presinto ng alas 9? Bakit ang record, hindi ba? Ang record ng Commission on Election ay nag-transmit na ng alas 7, hindi ba? Hindi ba problema 'yan? Ngayon, kung sasabihin nyo naman na parehas lang ang number, hindi ba? Parehas lang ang resulta, parehas lang ang boto. Ay, kwan po yan machine po yan artificial intelligence po yan. Opo, hindi mo pwedeng kailanman, hindi pwedeng ihambing ang intelligence ng tao sa intelligence ng artificial intelligence, hindi po. Opo. At sa katunayan, ito, isasabihin ko na sa inyo, nung nag-complain si Bongbong Marcos kay Leni, binuksan nila ang tatlong probinsya na kung saan 200,000 votes ang bibilangin. Hindi ba? Pero bago sila nagbukas ng mga baluta, nagkasundo sila. Yung kabilang panig, magkabilang panig na basta mayroong blacken, basta mayroong ikis, o kahit na kaunting blacken lang, kahit na basa yan,
basa ng tubig, hindi ba? Counted yan. Yun ang napag-usapan nila. Ngayon, lumabang pa si Lini ng 2,000 votes. Kasi nga, tao ang bumibilang eh. Magkaiba po ang intelligence ng tao. Manual na binilang eh. O, ganun po yan. Samantala, kung ang bibilang ay machine, maaring hindi na niya i-count yung maliit na blacken. Ganun po yan. Ini-example ko lang po, kasi ang ginagamit ng PPCRB, ay nagpapatunay sila na walang dayaan. Ay mali po yan. Mali yan. Una-una, hindi naman kayo ang bumilang eh. Ang bumilang ay machine. At yan ang parati kong pinapaliwanag ngayon. Walang makapagpapatunay o mag-testify na doon sa bilangan mismo, ay walang dayaan. Walang gulo siguro, pwede sasabihin nila, walang gulo. Pero ay ito na nga lumalabas na nga na ang ginamit ay iisang private IP address. Yun nagpadala ng boto. Na taliwas po yan sa protocol. Taliwas po yan sa procedure. Hindi ba? Kaya nga ito si George Irwin Garcia ang sabi niya, wala namang, mali pa nga yung sinabi niya wala sa batas May procedure po tayo Bakit hindi sinunod yan? Ay, batas po yung procedure. Opo, batas po yan. Pwede pa siguro sabihin mo, wala sa konstitusyon. Wala sa konstitusyon na bawal ang iisang IP address. Private pa private. Ang ibig sabihin kasi ng private, naandol lang siya. Yung nagpadala, naandol lang sa compound. O kasama siya dun sa network ng PPCRB. Ganun yan. O ng transparency server. Kasama siya dun. Oo. Naandol lang siya. Oo. Kasi nga, na-identify siya na 192.168. Alam ng mga IT expert yan na siya ay private. Hindi ba? Naandun lang siya sa tabi. Kaya malaki pong dayaan yan. Hindi ba? Ngayon, kung sinong nanalo dyan ay wala tayong pakialam pero hindi nasunod yung procedure. At kung hindi nasunod yung procedure, ay wala na yan. Hindi ba? At yun nga yung time, hindi ba? Yung time. Ang sabi ng iba ay wala daw problema. O ang sabi ni George Garcia, kung parehas lang yung boto, ay sa time nga nag-send ng boto sang-ayon sa at saka matatanong naman ang mga tao kung ano ang nagsara ng presinto anong oras. Matatanong ang mga tao. Opo. At yun nga ang unang napansin diyan, hindi. Pangalawa pala, ang unang napansin ay yung bakit hindi parehas ang bilang ng boto ng Commission on Election at saka yung transparency server. Magkaiba sila. 20 million na ang bilang sa transparency server pero sa Comelec server ay nasa 11 million pa lang. Doon nag-umpisa Kaya nga doon pa lang hindi nga parehas ang boto hindi ba? At gayon na nga lumalabas na ganun nga na iisang private IP address ang nagpadala. Pero nalilihis ako ang tinatalakay ko ngayon ay yung what is public IP address. Kung ikukumpara ko yan, kasi nga ako ay electrical engineer ako at ang dami kong naikuan ng mga PEBX, yung sa telepono. Opo, at yan ang ihahambing ko, yung switchboard sa telepono, para maintindihan natin, ang dami kong nagawa niyan, na ganyan, mayroon tayong local number, hindi ba? Sa isang kumpanya o sa isang building o sa isang compound, may mga local number.
Pero mayroon tayong usually sa isang kumpanya, ngayon ang kumpanya namin dito sa Amerika, mayroon silang hotline na mga 12. Oo. Pero pwede rin ang 7 na lang ganyan o 6, pwede rin At doon kukuha ng 2 hotline na ikakabit sa PEBX. Oo. O doon sa switchboard. Kaya yung local pwede siyang makapag-usap sa outside. Ganun po 'yan. Tatawagan niya yung switchboard, ikonekta mo ako muna, sabi niya, o kaya i-dial mo yung 0 kung yun ang protocol niyo. I-dial mo muna ang 0 bago ka makatawag sa external. Ganun po 'yan. At ganun din naman kung external ang tatawag sa iyo, halimbawa ako, ang local number ko ay 221, hindi ba? Usually 3 numbers 'yan eh. Pwede niyang i-dial muna yung kwan namin, yung hotline namin, tapos please connect to 221. Ganon. O kaya i-dial na niya yung 221 para makakonekta siya sa akin. Ganon po 'yan. Ganon po ang ibig sabihin, kung ano yung private at saka yung public. Ang public po ay yung direct dial na yun. Ganon. Dito naman sa halimbawa doon sa postal address naman, para maintindihan po natin, ano ang public, ang private. Halimbawa, yung isang bahay, marami kayong naninirahan, hindi ba? Iisa ang address nyo. Pwede yun. Pero, yung pangalan, halimbawa, tatay mo, ganyan, o kapatid mo, ay parang ganun ang private. Ganun. Marireceive din niya. Ganun. O kaya, isang apartment, kung minsan, kuwan lang yan letter na lang ABC, hindi ba? Ganun. Nare-receive din, pero iisa yung address mismo. Ang ibig sabihin, yung public address. Ganun po yan. Pero pagdating doon, na-identify nila kung sino ang may-ari noon. Ganun po yan. Ulitin ko, hindi ka makapag-transmit ng message sa internet o sa outside world kung wala kang public IP address. Yung iba, kaya nagkakaroon kasi mayroon silang router o kaya yung modem. Ang modem ay requirement talaga niya, at ibinibigay yan kuminsan nung internet service provider. Doon bumibili o sila ang nagsusupply na mismo. Kung minsan ay magkasama na yan, yung router at saka yung modem sa iisang device. Ganun po yan, para maintindihan po natin. At magbibigay lang po ako ng mga kaunting o ano ba ang ibig sabihin ng LAN? Ang LAN ay Local Area Network. Ano ba ang ibig sabihin ng WAN? Wide Area Network. Ganun po 'yan. At yun nga ang sinasabi ko, na-identify nila agad So, kung talagang bubusisiin yan, ay walang kaduda-duda na rig talaga yung nakaraan na eleksyon. Rig talaga yun. Kasi nga, ay ang nagpadala ng boto ay naandun lang sa tabi. Yung nabilang na boto, ay nanggaling lang doon sa tabi. Ganun po yan. Kaya itong PPCRB, hindi dapat na magsalita ng ganun, At yun nga, nakakaduda, hindi ba? Sasabihin nila, unsubstantiated yung complaint o yung concern, hindi ba? Yung concern ng mga tao ang artificial intelligence yan nga yung mga machine na yan, hindi naman magtatrabaho yan Hindi ba? Kung walang command.
Ganun po, kung walang kuman na ang naggagawa niyan tao. Opo, pinoprogram po nila yan. Kung walang program, hindi magtatrabaho yan. At yung machine, magtatrabaho po yun sa pamamagitan ng intelligence ng tao. Ganun po yan. Tapos, ang sasabihin nyo ay parehas lang ang number. Ay, pwede. Parehas lang yung number of votes. Pwede. Pero doubt pa rin ako dyan. Doubt pa rin ako dyan. Bakit pa natin bibilangin yan, hindi ba? Napakalaking pira ang magagastos dyan, hindi ba? At baka magkapatayan pa dyan, ano? Sino magtitistify dyan? O sino ang magsasayang ng buhay dyan na ang mga balot, o yung ballot box natin ay karton. Hindi ba? Karton lang eh. Yung iba, Yung iba ata, plastic. Yung iba ay mayroon daw na yung dati, yung steel. Ay, kung ang mga balot ay nakalagay lang sa karton, wala yan. Di ba? Bakit mo bibilangin yan? Di ba? Na hindi natin alam na ganun ang gagamitin nila na karton, ilalagay lang sa karton. Kaya nga, useless na bilangin eh. Dahil nasa karton eh, hindi ba? Common sense lang naman, hindi ba? Walang magtsatsaga yan. Hindi katulad noon, nung bata ako, ay talagang inaakap yan, yung ballot box na yan. Kung aagawin yan, ay talagang inaakap ng mga teacher yan. Opo. At kung minsan, nagkakagirian dyan. Ayaw nilang ipadala sa munisipyo. Hindi ba? May mga record tayo noon na ballot is nothing, hindi ba? Ganun po yan. Ganun kalaga. Ay tapos ito, gustong bilangin na nasa karton. Mali. Wala sa hulong. At saka, sino ang dating bumilang? Wala eh. Machine din eh. Yung artificial intelligence. Opo. Hindi ba? Kaya, huwag niyong pangatawanan. Panawagan ko lang sa PPCRB, huwag niyong pangatawanan na kung saan ay walang dayaan o unsubstantiated yung complaint ng mga tao. Pwede pa siguro na ang sabihin nyo ay wala kaming nakita na kaguluhan. Pwede yun. Pero yung sabihin nyo na unsubstantiated ay ito na nga po, hindi masagot eh. Hindi ba? Hindi masagot eh. Bakit iisa ang IP address? Private IP address pa ang ginamit. Yung nag-transmit ng boto na pumunta doon sa transparency server ng PPCRB. Hindi ba? Bakit iisa? Hindi ba? Metro Manila ata daw ikwan eh. Kung tama yung rinig ko 98% eh. Ng boto ay dumaan lang sa iisang private IP address. Paano yan? Hindi ba? Ang masasabi ko lang sa sa PPCRB, ang tao kasi mayroong moral, hindi ba? Ang tao mayroong discernment, pero ang machine wala. Kung ano yung ipakuman lang sa kanya, yun ang gagawin niya. Yun po ang kaibahan dyan. Hindi ba? Ang tao mayroong emotion, hindi ba? Kung nakikita niya na alanganin, tika muna, sasabihin niya, hindi ba? Parang hindi tama yun Kasi nga, iba ang pagka-design. Mayroong Diyos. Mayroong Diyos na dinesign ang tao na ang ibig kong sabihin ay napakalayo po ng intelligence ng tao. Opo. At ito lang ang i-advance ko na sa inyo, I-advance ko na sa inyo na niloloko lang ng aywan ko yung mga hindi maka-Diyos, niloloko nila yung mga hindi naniniwala sa Diyos. O sabihin natin kahit naniniwala sila sa Diyos, pero hindi nila isinasabuhay
Oo. Para ito sa PPCRB ha, kasi Paris Pastoral kayo 'di ba? Ito po ang mga tao na mas naniniwala sila sa artificial intelligence, ano? Ang kwan nila ay yung ito advanced information ito ha. By 2084 daw, ang tao ay wala ng kamatayan. Yun ang kwan nila, yun ang projection nila. Yung mga naniniwala dyan sa artificial intelligence. Ang tao daw, gagamit sila ng gamot, gagamit sila ng kwan, hindi raw mamamatay by 2084. Tignan nyo yan because of the artificial intelligence. Adi, kwan na yan, baliktad na yan sa turo ng Diyos, hindi ba? Baliktad na yan. Although naandun ang buhay na walang hanggan, hindi ba? At yun ang ino-offer sa atin ni Jesus Christ, hindi ba? Ino-offer yan na tayo ay magsisi, na tayo ay magtiwala o manampalataya kay Jesus Christ para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ito namang mga artificial intelligence na ito, yung naglalakad yan, yung mga, aywan ko, kung kasama na dyan ang Paros Pastoral Church, na mas nagtitiwala sila dyan sa ganyan. Artificial lang po yan. Opo. Kaya ba talaga ng artificial intelligence na gawin ang tao na walang kamatayan? Mali po yan. Mali yan. Si Jesus Christ lang ang nabuhay, na namatay at nabuhay, muling nabuhay. At yun ang ino-offer niya sa atin. Opo. Hindi nyo ba napansin? Hindi ba? Yung pagbilang ng tao na gagamitin ang mata ng tao ay inilagay na lang o ipinagkatiwala na lang sa machine. Mali yun. Di ba? Pinagkatiwala na lang. Kaya hindi narinig, hindi nakita. Sino mag-testify dyan na sino talagang nanalo sa isang presinto? Wala. Kung hindi, nagtitiwala na lang tayo doon sa machine o doon sa artificial intelligence na ang nasasabi po ng Biblia, para ito sa mga pari ha, diyan sa mga kwan dyan, ang nasasabi po sa Biblia, kung may mata ka, hindi mo naman ginamit, hindi ba? Kung may tainga ka, hindi mo naman ginamit, ay you are a fool. Yan po ang nasasabi ng Biblia. Pero patungkol ito doon sa mga doon sa mga tao na nagtitiwala sa rebulto. Pero wala na akong nakikita na ganyan na nagtitiwala sila sa rebulto. Kasi ang sabi ng Biblia, may mga mata ang rebulto, pero hindi nakakakita. May mga tainga ang rebulto, pero hindi naman nakakarinig. Magiging ganon din sila, ang sabi ng Biblia. Pero mayroong isang specific na verse sa Biblia na kung may mata ka, hindi mo ginamit. Hindi ba? May tainga ka, hindi mo ginamit, you are a fool. Ganon po yan. Tapos, magtitestify kayo na wala kayong nakita na katiwalian o unsubstantiated yung complaint. Mali po yan. Hindi nga ginamit ang mata doon sa pagbilang Kaya ang nilalakad ko, wala ang sino bang tao na makapag-testify. Hindi ba? Nang ganun na sasabihin nyo na unsubstantiated. Ito na nga, lumalabas na nga dahil sa pamamagitan ni retired General, Brigadier General Eliseo Rio. Siya ang nakakakita niyan. Kasi nga ay IT expert siya. Trabaho niya yan. Hindi ba? Kaya hindi pwedeng sasabihin na wala Hindi ba? Iyan po ang aking nilalakad. At sana kung sang-ayon kayo, ay i-share din ninyo. Lalo na doon sa public IP address, hindi kailanman na pwedeng magpadala ang taga-Cagayan o taga-Tawi-Tawi na private IP address ang gagamitin nila. Hindi pwede. Dadaan sila sa public. At yan ang pinapaliwanag ko dito. Kasi napakalayo niyan Kahit na nga yung galing sa Sampaloc yung mga dyan, na binanggit ko na nung isang araw, kahit na yung mga school o yung mga presinto na
malapit na dyan sa UST. Hindi makapag-transmit yan kung wala silang public IP address. Opo. Dadaan muna sila sa public IP address bago sila makapag-transmit ng boto papunta dyan sa UST. Na kung saan naandun naglulugar, hindi ba? Yung PPCRB. Hindi ba? Doon ang command center nila eh. Hindi ba? O, ngayon, since na ang nagpadala ay isang private IP address, ay naandun lang siya. Hindi ba? Naandun lang siya sa tabi. At yan ang ayaw ko munang sabihin yan, pero ngayon siguradong sigurado ako. Kasi ang dami ko nang napagtanungan po eh. Ang dami ko nang nabasa. At yan ang unang sinasabi ni General Rio na tumatawa na lang siya. Ay hindi mangyari yun, sabi niya. O, kaya ni-research ko po yan. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay pagpalain po ng Panginoon Sana tayo ay kahabagan niya at salamat po salamat po sa inyong pakikinig salamat po.